Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kalinisan sa Islam o tinatawag nating tahara. Ang kalinisan po, yun ang ibig sabihin ng tahara. Kasi inuutusan po tayo na manatili sa kalinisan. Physical man o sa spiritual o kaya sa panlabas o sa panloob. Kasi kailangan malinis po tayo kapag kaharap natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tanggalin natin ating mga dumi, ang mga bagay na mga makasalaula o ano pa dyan, mga bagay kung saan nagpaparumi sa ating panlabas. Lalo na po ang ating spiritual. Kasi ang ating spiritual ay dapat malayo po tayo sa shirk, buot o sa kasakiman. Kasi lahat yan ay hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po bilang mga Muslim, kailangan magiging tahur tayo. Layunin ng Allah na malinis tayo kung tayo ay babalik sa Kanya. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanong kanila tungkol sa regla, sabihin mo, ito ay pinsala. Kaya't layuan ninyo ang mga kababaihan sa regla at huwag lapitan hanggang nasa sila'y magiging malinis. At saka kapag sila'y naging malinis, kung gayon ay maari na ninyo silang lapitan kung ano ang inutos ng Allah. Sa katunayan, minamahal ng Allah ang mga mapagbalik loob na minamahal rin ang mapagmalinis. Kaya, mga mapaglinis. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw ito mga kapatid. Minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang nagbalik loob. Linisan niya ang kanyang kalooban. Kahit nagkamali po siya, kaya niyang magbago. Kaya niya magsisi. Kaya niya ring linisan ang kanyang kalooban. Kaya kapag nalinisan mo kalooban, linisan mo na rin ang iyong panlabas. Allahu Akbar. Lahat ng mga kumakapig na dumi, ihi man, dumi man, ay kailangan linisan ng isang mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niya po ang mga marurumi. Katulad sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, sabi niya, inulat ni Abu Al-Hubab, Sa'id bin Yasar, na ang mensahero sallallahu alaihi wasallam nagsabi, sino mang nagkawanggawa mula sa maayos na kita dahil hindi tumatanggap ang Allah bukod sa mabuti, ay ilalagay ito sa kamay ng maawaing Allah hanggang aalagaan niya ito katulad ng aalaga ng isa sa inyo sa kanyang pakatulad sa pag-aalaga sa inyo sa batang kabayo o batang kamilyo hanggang sa ito ay magiging parang bundok. Isinalay sinimalik at itinama ni Albani. Kaya po mga kapatid sa Islam, inalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ganito basta galing sa malilinis. Malinis na kita, ayos sa pamamaraan, walang panlalamang, o ano pa dyan, mga panluloko na hinahalo sa kita. Kaya lahat yan ayaw ng Allah kung ito'y galing sa maruming pera. Kasi nga Allah ay malinis po. Kaya sa Islam mga kapatid, na alam natin, kung gusto natin maghumarap kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan talaga natin maging malinis, tahur. Kailangan magwudu, o kaya maggusol, o kung walang tubig mahanap, magtayammum. Kaya lahat yan mga kapatid, dapat inaalam mo yan. Lalo na mga tinatawag nating hadatul asgar,
Hadatul Akbar. Dapat alam na alam ito ng mga Muslim kung paano ito tatanggalin at maisagwa niya ng tama ang kanyang pagsamba. At alam naman natin ang pagsamba ay may mga kondisyon po yan. Ang kondisyon ay dapat nasa loob ng alintunin ng batas ng Islam. At ang kasunod dyan ay ang ikhlas. Lahat yan, tumutukoy lahat yan sa kalinisan. Ikhlas pa lang. Linisan mo na ang lahat mong pagsamba na inuukol mo lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ninyo, ikhlas na ikhlas. Panlinis, pansala. Sasalain mo lahat ng mga pumapasok na shirk o kaya mga layunin na hindi naman inukol kay Allah. Kasi dapat ukol yan kay Allah. Para lamang yan kay Allah ang pagsamba. Inuukol lamang yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dyan pa lang, nilinisan mo na. Dapat sa loob ng alintunin ng Islam, ibig sabihin din yan, ang lahat ng bid'ah, lahat ng mga mali, ay dapat hindi pinapasok sa pagsamba para katanggap-tanggap ang ating pagharap natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sa paglinis sa katawan, mga kapatid, napaka-importante. Ang tahara sa katawan, sa ating mga pananamit, dapat walang nakakapit yan ng mga dumi. Lalo na sa mga lugar, kaya sa Islam, kapag tayo nagsasala, hanapin mo talaga ang lugar na malinis. Tinatawag, kasi lahat yan pasok sa tahara. Kasi makikipagharap kay Allah, kailangan mo na malinis ka sa loob mo man at sa panlabas. Kaya lahat ng mga shirk, nifaq, kufur, o ano pa dyan, mga nakakarumi sa iyong panloob ay dapat mong tanggalin. Lalo na sa ating pisikal, kaya mga najasa, tinatawag natin najasa, mga dumi, hindi natin pinapakapit sa ating pangangatawan. Kasi nga, lahat yan, nakakasira lamang yan ng ating tahara, ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga ihi, dapat mag-ingat talaga bilang Muslim sa mga nakakarumi, lalo ng ihi na yan. Dumi ng tao, dugo, dumi rin ng hayop, aso, baboy, lalo na mga patay na hayop. Kaya lahat yan, mga kapatid yan, lahat yan isa sa mga iniingatan ng mga Muslim sa kanyang pananamit, lalo na sa kanyang katawan. Kaya hindi dapat dumikit yan. O kaya hinalo mo sa pagkain mo. Kasi nga, bawal na bawal ang najasa. Dapat tanggalin mo talaga yan, mga najasa na yan. Lalo na mga pinagbulan ng bakas na mayroon pang kulay, mayroon pang amoy. Dapat linisan mo yan gamit ng tubig, kapatid. Kung wala kang mahanap na tubig, magtayamum ka. Minsan nga, kahit sa aso, meron isang hadith na nabanggit ng Propeta Sallam, kapag nadilaan ng hayop ang kasangkapan ng isa sa inyo, ay unahin niya ng lupa. Tingnan nyo, lupa, panglinis mo muna lupa, tapos sunod ay 7 beses na paghuhugas ng tubig. Kasi nga, kailangan tanggalin mo na yun. At alam naman natin, ang laway ng aso ay isa sa mga pinakamatinding najasa yan, mga kapatid. Kaya sa paglilinis, kapatid, yan, ipapaka-importante yan sa mga Muslim na alam nila ang mga ganitong mga pamamaraan. Kaya ang lalo na pagpasok mo sa palikuran, dapat ipasok mo muna ang iyong dapat ipasok mo muna ang kaliwa mong paa. Kapag sa paghakbag dyan at magsabi ka rin ng Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khuthbi wal khaba'ith. Sa ngalan ng Allah. O Allah, ako po ay nagpapakupkup sa iyo laban sa mga masasamang lalaking jin at mga babaeng jin. Yun ang isa sa mga sinasabi natin niya kapag papasok tayo sa palikuran. Kasi nga, hindi natin alam, baka may mga engkanto pala dyan na sa loob, nag-aabang sa atin. Kaya, magpakupkup ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana hindi sila magsilapitan sa iyo. Tapos, magano ka kapag lumabas ka, tapos mo na ang iyong pangangailangan, lumabas ka na, kailangan ihakbang mo ang iyong kanang paa. At magsabi ka ng gufranak. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo. Ayun,
Mga ganito mga bagay, mga kapatid, yun, mga sunna yun ng Propeta Salam na nagpapakita po ng kalinisan. Kalinisan sa panloob at sa spiritual, pati na rin sa protection natin laban sa mga masamang elemento. Kaya dapat sa mga Muslim, kapag lumabas sa palikuran, ay dapat takpan niya ang kanyang aura. Ang tinatawag natin mga masasilang bahagi ng katawan. Huwag siyang magladlad, lalo na maraming tao sa kanilang pamamahay. Dapat takpan niya ng kanyang aura. Tandaan yan, mga kapatid. At saka, kapag umihi, huwag kang magpatama sa talamsik ng iyong ihi. Kasi nga, nagdudulot po yan ng najasa sa iyong pananamit. At lalo na, huwag kang iihi at magdudumi sa mga bagay, sa mga lugar kung saan nakakapinsala po sa mga pamayanan. Lalo na sa mga lilim ng mga tao, mga waiting sheds, o sa, alam naman, daanan yan, may mga puno. Huwag kang umihi dyan o magdumi ka dyan. Kasi nga, pwede ka dyan sumpain ng mga tao. At alam naman natin, kapag sinumpa ka ng mga tao, parang inapi mo sila at katanggap-tanggap yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ingat, kaya puro kalinisan talaga tinuturo sa ating mga kapatid. Tingnan nyo, kahit sa mga lungga ng mga hayop, sa mga butas dyan, na inulat ni Abdullah bin Sarjis, radiyallahu anhu, na ibinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-ihi sa mga butas. Sinabi nila kay Qatada radiyallahu anhu, bakit hindi kayo nais ang pag-ihi sa mga butas? Sinabi noon, ang mga ito ay mga tirahan ng mga jinn. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya dyan sa hadith na yan, mga kapatid, hindi natin alam, baka nakatira dyan mga jinn. Alam naman natin, mga nilalangging yan sila. O kaya, ang mga nakatira dyan, mga hayop na makamandag, katulad ng ahas, alakdan, o ano pa dyan, mga makamandag na mga hayop. Kaya, iwas kayo dyan, mga kapatid, kapag mayroon kang nakitang butas, huwag kang umihi dyan. Baka mayroong ahas. Kaya, kawawa ka rin kapag ikaw ay nakagat, o kaya natuklaw ka dyan. Kaya pati nga sa pagharap sa mga kibla natin, mga kapatid, subhanallah, napakaganda ng turo sa atin. Ang mga banal na mga lugar, bigyan talaga ng halaga. Huwag kayong haharap kahit sa pag-ihi dyan. Haharap ka sa kibla, yun, bawal na bawal po yan sa Islam. Ayon kay Salman radiyallahu anhu, na meron nagsabi sa kanya, talaga bang tinuruan ba kayo ng inyong propeta ng lahat ng bagay hanggang sa pagkukubita? Sinabi niya, opo, sadyang pinagbawaling kami na humarap sa kibla para sa pagdudumi o sa pag-ihi, paglinis ng dumi sa kanya, dumi sa kanang kamay at paglinis ng mas mababa pa sa 3 bato. At maglinis gamit ang dumi ng hayop o buto, isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Tingnan nyo, sa ganun ang katuruan ng Islam. Tinuruan talaga tayo. Mga kapatid sa Islam, yan ang ating katuruan. May mga katuruan kung saan nag-iingat tayo sa mga talamsik, lalo na sa mga ihi o dumi. Meron kasing hadith si Prophet Salam na inulat si Ibn Abbas radiyallahu anhu, na dumaan ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang taniman sa Madina o Makkah, at meron siyang narinig na 2 tao na pinaparusahan sa kanilang mga libingan. Sinabi ng propeta sallam, pinarurusahan silang 2 at hindi sila pinarurusahan kundi sa malaki. At saka kanyang sinabi, oo, ang isa sa kanila ay hindi nag-iingat sa kanyang pag-ihi at ang iba naman ay lumalakad sa paninirang puri sa iba. At pagkatapos humiling siya ng isang dahon ng datilis at saka hinati ito sa 2 at inilagay sa bawat libingan ang isang piraso. Merong nagsabi sa kanya, o mensahero ng Allah, bakit mo iyan ginawa? Sinabi niya, sakali ito ay magpapagaan sa kanilang 2 hanggang sa hindi ito matuyo. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya sinabi dyan sa hadith na yan, mga kapatid,
kapag ang tao hindi nag-iingat sa mga talamsik ng kanyang ihi sa palikuran, ay kabilang po yan sa mga malalaking kasalanan. Kasi nga mayroong parusa sa libingan. Kaya ingat na ingat dapat ang mga Muslim sa pag-iihi nila. Kasi nga, ang mga ano na yan, dapat ang advisable nga nakaupo. Kapag umihi ka, para ang talamsik ay hindi ka matatamaan. Kaya sa Islam, alam naman natin kapag mayroong natalamsikan ka ng mga ihi, ay kailangan hugasan talaga yun ng tubig. Tinatawag nating istinja. Paggamit ng tubig para pagtanggal ng mga dumi. Sa pagdudumi mo, bubuhusan mo yan ng tubig. Kaya kung walang tubig, mayroong tinatawag din na ijtijmar. Paggamit ng mga bagay, mga tulad ng papel, bato, dahon, para matanggal lang ang mga dumi. Baliban na lang sa mga pinatigas na dumi ng hayop at buto. Kasi dalawa na ito, hindi pwede ito pangtanggal ng nandyasa. Kasi nga, ang pinatigas na dumi ng hayop, ano yan marumi yan ang buto, pagkain po yun ng mga engkanto. Kaya bilang respeto sa mga kapatid natin mga engkanto, huwag nating gawing panlinis sa ating puwit ang mga buto. Dapat natin yan bilang paggalang natin sa ating mga kapatid na mga engkanto. Kasi iyon ang kanilang pagkain. Kaya sa Islam mga kapatid, dapat alam mo ang mga hadat o mga tinatawag ng kalagayan ng karumihan. Alam mong hadat asgar, alam mo rin ang hadat akbar. Ang hadat asgar, yun po kailangan lamang ng tubig. O mga wudu, o ano pa dyan, kailangan lang ng wudu. Pero ang hadat akbar, ang malaking karumihan na talaga to, kailangan talaga to ng paligo. Katulad sa janaba. Kasampol, makipagtalik ka sa asawa mo, o nalabasan ka ng similya dahil sa panaginip, o kaya sa mga kababaihan, nagkaroon sila natapos na kanilang mga regla, o kaya natapos ng pagdurugo niya dahil sa panganganak, yun, mga hadat akbar tawag dyan, mga malalaki na yan, mga major na yan. Kaya kailangan alam mo ito mga kapatid. At isa sa mga kagandahan ng katuruan ng Islam sa kalinisan, huwag mong gamitin ang iyong kanang kamay sa pagdudumi, sa paglinis sa iyong dumi. May hadith dito na an Abdullah bin Abu Qatada an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala fala yamassanna dzakarahu bi yamini wa la yatamassahu bi yaminihi." Sabi dito sa hadith na inulat ni Abdullah bin Abu Qatada na ayon sa kanyang tatay, radiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, kapag uminom ang isa sa inyo, ay huwag siyang ihinga sa kasangkapan, at kapag pumunta sa palikuran, ay huwag niyang hihipuin ang kanyang ari gamit ang kanyang kanang kamay, at huwag rin niyang hawakan ng kanyang kanang kamay. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya dyan sa hadith na yan mga kapatid, yun isa sa mga katuruan ng Islam po yan. Na wag mong hipuin ang ari mo. Kasi kapag nahipo mo yan, kailangan magwudu ka ulit. May hadith ito, Qalat al-Basra bintu Safwan, anha sami'tu Rasulullah SAW, yakul, man massa dhakarahu falyatawadda. Na inulat ni Busra bintu Safwan radhiyallahu anha, na narinig niya ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, sino mang humipo sa kanyang ari ay dapat talagang magsagawa ng wudu. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya ganun po tayo sa pag-iingat sa kalinisan. Kasi hindi mo alam anong meron yan sa iyong ari. Kaya dapat magwudu ka. Lalo na meron ding mga case din, may mga kaso din, kapag nakakain ka ng karne ng kamilyo, kailangan mo rin mag-wudu. Merong hadith dito na inulat ni Jabir bin Samra radhiyallahu anhu, na merong nagtanong sa mensahero sallallahu alaihi wasallam, magwudu ba ako sa pagkain ng mga karne ng kambing? Kanyang sinabi, kung gusto mo ay magwudu ka, at kung gusto mo naman ay huwag kang magwudu.
Sinabi niya, maghuhudo ba ako sa karni ng mga kamilyo? Kanyang sinabi, opo, maghudo ka sa karni ng kamilyo. Sinabi niya, magdasal ba ako sa kulungan ng kambing? Kanyang sinabi, opo. Sinabi niya, magdasal ba ako sa pinaghigaan ng mga kamilyo? Kanyang sinabi, hindi, sinalaysay ni Muslim. Kaya mga dito mga kapatid, mga katanungan, bakit kailangan natin maghudo? Hindi na natin yan tarok, hindi na natin yan saklaw. Ang atin, sumunod lang tayo sa propeta. Kung ano sinabi niya, paniwalaan na lang natin. Bilang Muslim, tunay na pagsakop. Maniwala tayo sa batas ng Islam. Kaya naguhudo tayo, naglilinis tayo sa pagharap natin kay Allah kung makakain ka ng karni ng kamilyo. Kaya may mga kaso din na kapag ikaw nakatulog ng mahimbing, ay kailangan mo ng wudu. Pero kung hindi ka naman nakatulog ng mahimbing, sample sa masjid, naghihintay ka ng Salatul Fajr, nakaupo ka doon hanggang naghumihilik ka na, basta hindi mahimbing mga kapatid, ay wala po yang wudu. Pero mahimbing talaga tulog niya hanggang 1 oras na, siyempre, tulog na yun, 1 oras na o kaya 30 minutes na. Pero kung nakatulog lang siya mga minutes, seconds, inshallah walang problema yan. Kasi may hadith si Prophet Salam, an Safwan bin Asal, qal kana Rasulullah sallam ya'muruna alla yanza'u khafafana 3 ayyam illa min janabah. Walakin min gaitin, wa bawlin, wa naumin. Inulat ni Safwan ibn Asal radiyallahu na dati nag-uutos ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na sa amin sa paglalakbay na wag naming huhubarin ang aming sapatos na gawa sa balat sa loob ng 3 araw at gabi maliban sa kaso ng janaba, ngunit hindi para sa pagdumi, pag-ihi at pagtulog. Isinalaysay ni Ibn Majah at ginawang hasan ni Albani. Kaya dyan sa hadith niya mga kapatid, hindi po yan utos sa atin na basta makatulog ka, basta hindi ilapong mahimbing. At pagsasagawa ng buhudo mga kapatid, ay ginagawa natin yan bago magsalah. Kasi kailangan malinis ka pagharap mo kay Allah. Puso man at sa iyong panlabas. Kaya sa paghuhudo, nagbibismillah talaga tayo. Tapos hugasan mo yung palad 3 beses. Tapos magmumug ka 3 beses. At magsinghot ka ng tubig sa ilong mo 3 beses din. Tapos hugasan mo ang iyong mukha. 3 beses din. Paghugas ng mukha, lahat yan sa mga mukha, sa mga gilid ng mukha, kailangan hugasan mo talaga yan. Hanggang sa sunod, hugasan mo rin ang iyong kamay. Mula sa kamay mo hanggang sa iyong siko. Kailangan basahin mo yan ng tubig. Unahin mo ang iyong kanan, sunod ang kaliwa. 3 lahat yan na paghuhugas. Sunod, pagkatapos mo ng hugas, haplusin mo na ang iyong buhok, ng 1 beses lang po. Pagkatapos mo haplusin mo rin ang iyong tenga gamit ang iyong basang daliri. Dapat basain mo yan hanggang mabasa, hindi katulad ng hugas, kasi hugas iba yun. Dapat basa lang, basain mo lang. Tapos pagkatapos yan, hugasan mo na ang iyong paa. Dapat ang bukong-bukong mo nababasa yan, nahugasan ng maayos. At ang mga sunna, ang mga pagitan ng iyong dalir, dapat daanan mo yan ng iyong yung kamay para maging malinis talaga ang paghuhugas. Yun ang wudu mga kapatid. Ganun ang ating ginagawa sa paghuhudo. Kaya yun, isa sa mga kagandahan to ng Islam, kailangan natin magiging malinis. Pero kung example, nagkaroon ka ng hadat akbar, kailangan, hindi yan wudu ang kailangan mo. Kailangan gusul talaga yan. Example, nalabasan ka ng similya, nakipagtalik ka, nagre-regla ang babae, o kaya dugo sa panganganak, hindi kailangan wudu dyan, kailangan talaga paligo. O kaya tinatawag na gusul. Kasi sa mga Muslim, kailangan natin yan alamin. Kung example, meron kang palanguyan, swimming pool, sapat na po ang niya mo. Sa puso mo at sa isip mo na kailangan gumawa ka ng tahara. Kung maligo ka dyan 1 beses, walang problema yun. Basta nabasa mo buong mong katawan. Kasi nga, marami kang tubig. O kaya naglublob ka doon sa ilog. O kaya meron kayong erogasyon. Allahu Akbar. Walang problema yun. Naghugas ka.
Ha? Basta mabuhusan mo lahat ng iyong katawan. At mga sunna din mga kapatid, magsagawa ka munang mudo bukod sa iyong paa. Maghudo ka muna, ha? Iwan mo paa mo, tapos magbuhos ka ng tubig sa bahagi ng iyong katawan. Pero mas mainam, unahin mong right, tapos sunod ang left. Allahu Akbar. Yun ang mga sunna yun ng Propeta Muhammad SAW. Ha? Tapos sa mga ano rin, sa pagpupunas din niyang medyas sa sapatos mga kapatid, merong isang hadith dito an Urwa bin Mughira an abihi qal kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khaffaihi faqal da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiran na mapamasaha alaiha, na inulat ni Urwa bin Mughira na ayon sa kanyang ama radhiyallahu anhu na nagsabi, dati ay nakasama ako sa propeta sa wasalam sa isang paglalakbay at sa kayumuko ako para hubarin ko ang kanyang sapatos na balat. Kaya sinabi niya, hayaan mo ang mga iyan sapagkat isinuot ko ang mga ito noong ako ay malinis sa wudu, at saka pinunasan niya ang mga ito, sinalaysay ni Bukhari. Kaya dyan sa hadith na yan mga kapatid, napakalinaw talaga ng utos sa atin. Kung hindi ka naman manlalakbay, ay 24 hours lang yan ang iyong pagpupunas. Pero kung ikaw ay kasali sa mga manlalakbay, inshallah, pinahintulutan ka ng 3 araw at 3 gabi, ibig sabihin 72 hours talaga, na hindi mo tatanggalin ang iyong medyas o sapatos. Pwede mo lang punasan. Ganyan ang pagpapagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Ngunit kung ikaw naman po ay nagkasakit, kailangan lang ang tayammum. Magtayammum lang. Kasi nga, sinabi si Rabbi subhanahu wa ta'ala, sabi niya, فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Sabi ng Allah, kung wala kayong nahanap na tubig, kung gayon ay magsasagawa kayo ng tayammum ng malinis na, mula sa malinis na lupa. Allahu Akbar. Kaya yan ang isa sa mga kasi kapag ikaw meron ka karamdaman, hindi ka makahawak ng tubig, o kaya wala kang mahanap na tubig, o kaya nasa panganib ka dahil sa sobrang lamig, may mga lugar kasi na malamig wala silang heater, o yun, mga ganun. O kaya natatakot ka, baka maubos ang iyong ginagamit na tubig, o kaya nangangamba ka sa iyong kalusugan, inshallah, ang pagtayammum mo, kaya paghaplos ng kamay sa mga alikabok, mga kapatid, yun, pampalit talaga yun sa wudu. Sana, mga kapatid, mga ganitong mga usapin, sana meron kang napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.